Alright, Craft Master. Ngayon naman is bigyan ko kayo ng isang idea upang maiwasan ng injury, no, sa pagsuntok. So alam naman natin na napakadelikado rin sumuntok. Maaring mabali yung ating mga kamao or yung ating risk. Itong risk na sinasabi, ano. So may paraan diyan para safe, no, para safe yung mga kamay mo at iwas sa injury and mas malakas ang dating ng suntok. Ito is ginagamit to nila Jaron Boots, any Squadro Alas, lahat ng malalakas sumuntok sa larangan ng boxing. So ito yung tinatawag na patagang suntok. So this is it looks like an uppercut, no, but I mean depende sa pag-swing mo. Pero ang ano nito, ang basis nito is just like an uppercut, ano. Pag sumuntok ka ng uppercut, talagang malakas ang dating niyan and iwas talaga sa injury. And kahit anong patamaan mo diyan na bahagi ng katawan, talagang bihirang-bihira ma-injury. Bihirang-bihira ma-injury. So, ganun yung technique, no? Ganun yung technique. Sa halip na pag susuntok ka ng right hook, mostly ganto, no? Ganto, right hook. You can do like this, no? Nakahiga siya, no? Nakahiga. And kahit i-testingin mo yan, kahit isuntok mo sa heavy bag, talagang may diin, talagang malakas, and talagang mapepersa mo yung suntok mo, no? Pag ganyan, parang uppercut, pero yung swing mo is right hook. Ganon din naman sa left hook, ano? So mostly papaganyan, ano? Pero kung subukan mo na papaganto, medyo nakatihaya siya, no? Medyo nakatihaya or nakatihaya talaga. Pero syempre sasabay mo yan sa ikot ng katawan mo. Okay? Talagang malakas. Okay, kahit mataas siyang kalaban, ano? So kahit mataas siyang kalaban, ganun pa rin yung estilo mo na suntok, no? Sa left hook, no? Sa katawan, no? Sa katawan. Talaga namang masakit 'yan. And meron pang isang klase ng suntok, no? Ginagawa naman to ni Gervonta Davis, no? Sa halip na yung typical na suntok na ganyan, na straight, ginagawa niya pailalim, no? Papaganyan. Parang dito niya hinuhugot yung lakas. And talagang yung tatama sa kanya, sa mukha ng kalaban or sa katawan ng kalaban, yung matigas na bahagi ng yung mga kamao. Yung bandang dito na sa ibabaw. So, iwas talaga sa injury. So, pag suntok niyan, ganun, di ba? So, dito mo siya hinuhugot na sa halip na dito mo siya huhugutin, no? Example, Craft Master, try mo sumuntok sa pader, no? Yung meron ka namang balot sa kamay, mahihirapan ka pumersa ng suntok kung straight, no? Straight yung isusuntok mo sa pader. Pero kung ang gagawin mo medyo nakatungo, papaganyan, kaya mong maglagay ng persa ng suntok, no? So, yon yung papaganon. Ito ang papatamahin mo, papaganon, pahugot na ganon. Siyempre, kung gusto mo laksan yan, no? Gusto mong may load yan, kailangan din ng flexibility ng tuhod mo, yung pag-spring mo pataas, yung persa mo paabante, and yung inner power mo talaga. So, yan, iwas injury, and kahit anong tigas ng panga niyan, kahit anong tigas ng katawan niyan, pag sinuntok mo ng ganyan or papaganto, hindi ka rin may injury. Pero yung impact ng suntok mo is maibubuhos mo. Ano? Again, pataga. Ito yung patagang suntok. Ganyan, ano? So, it's more likely like an uppercut. Dahil pag talaga tumama ang uppercut, talagang may kalalagyan ng mga kalaban or kahit sino pa man nyo. Pag tumama yung uppercut, so it's just the same, no?
mas malakas yung persa and iwas injury yan. Right hook, left hook, no? So pwede mo namang idagdag yan sa type ng or sa estilo ng pagsuntok mo. Okay, hindi ko naman sinasabi na tanggalin mo na yung nakasanayan mo, pero kung maidadagdag mo yan, matigas talaga yung katawan ng kalaban, matigas siyang panga, at medyo naiilang ka, nagdadalawang isip ka na sumuntok ng malakas dahil nga baka ma-injury ang kamay mo, itry mo suntok ng patihaya yung kamay mo. Ano? Yan, yun lang muna, Craft Master, at another great idea, no, para sa ating mga Pinoy boxer. Maraming salamat.